Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for today. We have health. Ayan, Capricorn, this is a warning for you, no? Naalagaan ninyo ang inyong sarili. Kahit marami kayong ginagawa, kahit marami kayong pinag-uukulan ng pansin, always put your health on top of your priority. Okay? I-maintain ninyo ang isang magandang kalusugan nang sa gayon you will be on top of your health. At kahit gaano man kadami ang iniisip ninyo, ginagawa ninyo, or kailangan ninyong gawin, you know, when you are on top of your health, kayang-kaya ninyo yung i-manage, no? Kaya ang mahalaga, i-prioritize ninyo ang inyong health, ang inyong well-being. Lagi kayong mag-self-care, no? Para nang sa gayon, you will always be on the go, no? Kahit gaano kadami ang kailangan ninyong gawin, kayang-kaya ninyo yan when you are in good shape, okay? Number 99, this is synchronicity, Capricorn. So I suggest po, please look up for the meaning of 99, no? Number 99 po, pakitignan ng ibig sabihin yan because that has a more guidance para sa inyo. Okay? Compassion, ito ang laging meron kayo, no? Capricorn, feeling ko sa inyo, you are a very compassionate person. You are very generous, you're very helpful, you're very loving, no? Kahit ano ang meron kayo, lagi kayong nasa pagtulong. Lagi kayo sa pagbibigay, no? Ng kahit anong meron kayo. Napakalaki ng inyong puso, no? You are such a very compassionate person. Laging, parang nag-i-expand lagi ang puso ninyo. Dahil lagi kayong gustong tumulong. Kung ano ang meron kayo, you are always willing to help, no? Ganun kayo, Capricorn. Oh, another synchronicity dito, Capricorn, we have Master number 22. So, pakidagdag po. Please look up for the meaning of Master number 22 po for more guidance. Okay? Yung keyword natin dito is intuition. So, most likely, ang mensahe para sa inyo dito is for you to listen and follow what your intuition is telling you. No? Kasi yung intuition na yan, Capricorn, that is a direct message from the divine. Ano? That is divine guidance. That is, maaring meron dito mga intuitive messages, intuitive nudges na pinapadala sa inyo, and it's going to help you sa inyong sitwasyon sa ngayon on how you are going to navigate that situation. Ano? Mahalaga na pakinggan ninyo yan at sundin ninyo. Maaari din kasi na nagdadasal kayo for guidance, kaya pinapadalhan kayo ng mga mensahe, gabay sa ngayon. Ano? So, napakahalaga na lagi ninyong susundin ang inyong intuition. Lagi yan magsisignal sa inyo ng kung ano ang tama ninyong gawin. Kaya pakinggan po ninyo. Okay? Happy ending, napakaganda. Kung ano man ang mga usapin na sinimulan ninyo sa ngayon or may mga transactions kayong ginagawa, it feels like that is going to be in your favor. Maaring mangyayari yan. Magsasucceed kayo sa transaction na yan, sa pakikipag-usap na yan, and you are going to push through with kung ano man ang subject ng inyong pag-uusap, no? So, parang magkakaroon dito ng isang magandang resulta, no? Sa mga ginagawa ninyo at magkakaroon kayo dito ng happy ending. So, congrats, no, Capricorn. Magiging masayang-masaya kayo dito because maaaring kung ano man ang usapin na to, ipapanalo ninyo yan or it's going to be in your favor ang resulta at maaari din na magiging masaya kayo dito, magkakaroon ng positive result dito. It's because also hindi lang ito para sa inyo. Kaya mas extrang sayang mararamdaman ninyo dito. Maaaring this is also for other people, no? Kung ano man ito. We have number 57, teaching and learning. Ayan, maybe you are learning something, no? Maaaring, siguro nag-aaral ang iba sa inyo sa ngayon uli. And maaari din na continuously ang pag-aaral ninyo to gain more knowledge consistently because you are also on the teaching field or teaching profession. Maaaring ganun. Kaya, hindi natatapos ang pag-aaral dyan. Di ba? Para mas marami kayong maituro din, mas marami kayong ma-share, no?
Meron din ako naririnig na training, kaya maaring siguro kayo ang nagtitraining ngayon, you're under training, or maaring kayo ay nagtitrain ng mga tao. So, maaring ganon din ang ganap, no? So, good luck, Capricorn. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ni Virgo for today. Virgo, we have number 87, synchronicity. Ayan, pay attention to the synchronicities na nare-receive ninyo. Virgo, yung mga synchronicity na nag-show up sa buhay ninyo. It's because that's heaven sent. No? You're being sent by the divine na mga sign, symbol, synchronicity dito to guide you sa inyong mga sitwasyon. So, make sure na hindi nyo lang tinitignan yan. But, i-decode ninyo kung anong ibig sabihin ng mga nakikita ninyong synchronicity. Ang napipick up ko dito, angel numbers. Maaaring lagi kayong nakakakita ng angel numbers, no? 222, 111, 444, or kung ano-ano pang numbers, 1010, mga ganon, ano? Those are synchronicities na pinapadala sa inyo through that angel numbers. Kaya please look up for the meaning of those numbers po, because that is extra guidance para sa inyo. Okay? So, what else? We have domestic harmony. This is really beautiful. Sinong hindi magiging masaya when there is domestic harmony, when there is happiness sa loob ng pamamahay, sa loob ng inyong pamilya. Diba, Virgo? Napakaganda nito. Everyone is very loving with each other. Everyone, yung merong magandang samahan, merong magandang relationship with each other. Masaya ang pamilya, hindi ba? Kaya napakaganda niyan. We have leadership, and Virgo, ang iba sa inyo dito will be promoted to a leadership role, or maaaring ang iba sa inyo dito is already assuming the role of a leader, no? Maaaring ganon. It could also be that you are a very strong influence to other people, no? Maaaring maraming tao dito ang nakikinig sa inyo. There are so many people that look up to you din. Diba? Maaaring napakalakas din ang influensya ninyo sa ibang tao, na kung ano yung sabihin ninyo, sinusunod kayo. Alam mo yun, maybe you are also a go-to person, no? Na mga taong kailangan dito ng divine, ay ng opinion, kailangan ng advice, kailangan siguro ng enlightenment. Maybe you are the go-to person, Virgo. Kaya parang ikaw yung tinitingala nila, no? They look up to you. They are you are their inspiration, yung ganon. So, yun din ang napipick up ko para dyan, no? Sa iba sa inyo. Financial discipline, ayan, Virgo. Huwag gastos ng gastos. Yun ang napipick up ko dito. Even if you have money talaga, no? Make sure na minomonitor ninyo ang inyong spending, no? Spend within your means, kumbaga, nang sa gayon, kung talagang may mga sinisave kayo na pera for a certain project, or para sa, may allocation, may kanya-kanyang allocation kayo para sa iba't ibang bagay, yung hindi ninyo nagagalaw yon, diba? Kung ano lang ang dapat galawin, kung ano ang dapat na panggastos lang on a certain area, sundin ninyo talaga yon, ano? Paigtingin ninyo dito ang disiplina ninyo pagdating sa pera. Nang sa gayon, makapag-save talaga kayo. Yung mga tinabi nyo ng pera para sa savings, para dyan lang talaga yan. Yung mga ganon ba, no, Virgo? So, paigtingin ninyo ang inyong disiplina, no? Pagdating sa pera, manage your money or manage your resources wisely, okay? What else? We have 61, self-love. Ayan. So, maybe sa sobrang ninyong kabisihan, sa sobrang dami ng inyong ginagawa, sa dami ng inyong responsibilidad or obligation sa buhay ninyo, Virgo, maaaring wala na kayong panahon para sa sarili din ninyo, no? Even yung pangangalaga sa inyong sarili, maaaring hindi nyo na yan nagagawa because you're thinking of your obligation, you are thinking of your responsibilities, no? Na kailangan ninyong gampanan. Kaya this is a panawagan para sa inyo, Virgo, na
asikasuhin ninyo ang inyong sarili. Show yourself some love by doing some kind of self-care regimen, no? Kung anong kailangan, yung healthy living ninyo, asikasuhin ninyo yan, no? Yung pag-exercise, meditation, that is part of your health regimen, gawin ninyo, no? Bigyan ninyo ng oras ng panahon ng inyong sarili. Para nang sa gayon, you will be on top of your health. Kasi lalahanin din ninyo na if you are healthy, if you are in good shape, kahit gaano man karami ang gagawin ninyo or yung kailangan ninyong gawin, kahit gaano man karami ang mga responsibilidad or obligasyon ninyo na nandyan sa balikat ninyo, kayang-kaya ninyong i-manage ang oras ninyo, kaya-kaya ninyo yung gawan when you are healthy, when you are in good shape, kung magandang inyong pakiramdam, hindi ba? Kaya yun ang dapat na ipaprioritize ninyo, yung inyong health, yung inyong well-being. Okay? So, Virgo, that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Taurus, pauna mensahe ninyo ay happy ending. Holy moly, napakaganda nito, Taurus. There is going to be a happy ending sa kung ano man ang inyong ginagawa, ano man ang inyong endeavor, ano man ang inyong transactions ngayon, ano, magkakaroon ito ng positive outcome. Napakaganda, kaya magkakaroon ng happy ending. Magiging masaya kayo, magiging masaya ang lahat dito sa resulta ng kung ano man ang inyong ginagawa. So that is very good. We have adventure. Ayan, this is synchronicity here. Taurus, we have number 55. So please look up for the meaning of number 55 po for more guidance. Okay? Adventure, you are embarking on an adventure. Maaring literal ito na adventure that you are going somewhere, no? Para kayo ay mag-adventure. Subukan ninyong puntahan, subukan ninyong i-experience siguro ang mga lugar na hindi pa ninyo napuntahan. Maaring meron ditong susubok na mga bagong bagay na hindi pa ninyo nagagawa, no? Maaring ganun din ang ganap. This could also be, no, getting out or coming out of your comfort zone, no? Maaring ganun din ang gagawin ng iba sa inyo dito, Taurus. Kaya good luck po. If number 1, napakaganda, new beginning. May new beginning energy tayo. Hindi lang pati isa bagay ang magsisimula or sisimula ninyo dito. But marami kasi merong S, beginning. So plural form tayo dito, no? Marami, no? Ang maaring iba't ibang mga bagay-bagay ang gagawin ninyo sa ngayon. Ang sisimula ninyong gawin. You're going to embrace newness, fresh starts in different areas of life, no? Taurus, kaya good luck po sa inyo. So, what else? We have number 99, compassion. This is another synchronicity. Meron tayong 55, meron tayong 99 sa ngayon. Kaya I suggest, please look up for the meaning of master number. Oh no, this is not a master number, but number 99, ano? For more guidance po. Yung mga ganitong double numbers, no, that means that yung energy niyang ng single digit na yan is magnified, no? Doble siya, kaya mas makapangyarihan siya or mas maraming area ng buhay ninyo siguro ang may ganoon, ano? May mangyayaring ganon. Tulad na lang nito, number 5, no? Number 55 na yan, number 5 is the single digit and that resonates with change. Kaya most likely maraming pagbabago ang mangyayari sa buhay ninyo. Maraming pagbabago ang magaganap siguro sa iba't ibang parte ng buhay ninyo, no? Dito naman sa number 99, number 9 resonates with endings, no? So maaring meron ditong tatapusin na kayong chapter ng buhay ninyo. Maaari din na meron kayo dito mga tatapusin ng proyekto, may tatapusin na kayong mga pag-aaral siguro or anything that you do, no? Maaring it's coming to its completion dahil na nga, tapos na siya, kaya magi-end na siya. Kaya maaring finished project na to, kumbaga, or gagraduate na kayo, kaya talagang tapos na yan, hindi ba? Maaring ganun ang ganap dyan for some of you.
compassion. Ayan, you are such a compassionate person, no? Taurus, pinapakita lang dito sa card na to na maaaring you are a very compassionate person. Kahit kailan, no? Maaaring ikaw ay very helpful talaga, very generous, very loving, no? Very supportive of anyone. Maaaring ganun kayo, no? At maaaring yan ang i-highlight ninyo once again, ano? Maaaring yan ang ilalabas ninyo ngayon na quality ninyo, no? Maaaring may mga taong lalapit sa inyo dito at kailangan ng tulong in any way, nandyan kayo, no? It is also possible, no? For some of you, maaaring kayo ang nangangailangan ngayon ng compassion. Maaaring ganun din ang sitwasyon. Depende, no? Sa pangyayari sa buhay ninyo. So, we have communication. Holy moly, this is another synchronicity. We have double 3 and number 30, master number 33 po is a very powerful number din. Kaya I suggest pakitignan din po ninyo ang ibig sabihin ng master number 33 po for more guidance. Okay? Napaka dami, no? Ang daming gabay na gustong iparating sa inyo ng Divine Universe dito through this synchronicities, no? Sa reading ninyo. Kaya please make time, no? Pakitignan po ninyo yan ang ibig sabihin. Dahil maraming gabay, maraming mababasa kayo dyan na makakatulong sa inyong circumstances sa ngayon. Kaya please, okay? Communication, no? Maaaring ang iba sa inyo dito is being reminded to communicate freely, to communicate clearly and effectively. Maaring yan ay kailangan ninyo sa inyong mga transactions sa ngayon. Maaring yan ang kailangan ninyong gawin para magkaroon kayo ng happy ending sa kung anumang klaseng pakikipag-usap ang papasukin ninyo or meron kayo, no? Yung ganun din. It is also possible, Taurus, no? Na meron kayong mga correspondence na hinihintay or merong dadating. May mga emails, may mga letters, text messages siguro, or calls na parating sa inyo dito, no? So, maaaring ganun din ang ganap dito for some of you. So, good luck po. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.